I think that this impeachment is a very ambitious project for the admin, especially now. In the 19th Congress, it was easy because they had Speaker Martin Romualdez, di ba? Ngayon, I don't think they have the same kind of access to resources or the same resources. Kasi anong sabi ni VP Inday? Wala ng pera, oy. In Manila Meteor, the publisher was Eddie Romero and I was also a regular columnist there. The shift to radio happened much later, of course, with the, with Carambola. I was a frequent guest with Carambola before I became a host. So, I'm sure marami dito na sumubaybay pa noon sa amin sa Carambola ay maaalala yung ating yung mga programa, yung mga masasayang panahon, masasayang mga episodes, yung kalungkutan natin nung yumao si Jojo Robles. At marami sa inyo ay naaalala nyo pa rin ang theme song ng Carambola. Nako, may intrigero pa dito. Hoy, may nang-iintriga. Pero sa totoo lang, attorney, sabi ni Raul Maranan Libot, bakit kayo ni Attorney Rodriguez hindi magalaw ng admin na ito? Baka may secret weapon kayo na hindi namin alam. Sino may sabing hindi ako magalaw? Nakailang tawag na ba ako sa NBI? Nakailang kaso na ba ako? Napapadismiss nga lang kasi hindi magaganda yung mga kaso. Yung iba meron pang existing na hindi pa ako nakakatanggap ng notice of dismissal. So, anong hindi nagagalaw? I cannot speak for Attorney Rodriguez. Pero if you think that we are getting away with anything in this administration, hindi rin. Hindi lang kami maingay dito. Hindi namin sinasabi exactly how many cases we are facing, nor those that we have been threatened with. Pinapalagin naman namin lahat ng mga perceived threats at huwag niyong iisipin na just because hindi kami nagsasalita ay hindi nag-e-exist yung threats. So now, number one, napaka-unfair dahil tatawa-tawa ka pa na baka may secret weapon kayo, baka may ganun. Nang-iintriga lang po kayo. Kasi ang nakikita ko dyan is that parang meron kayong parinig na while other people are facing things, kami hindi. Well, we also are. The difference is that I don't whine about it on social media. Nakailang tawag na rin sa Kongreso. Hindi naman humarap. In fairness, si Attorney Vic naman hindi pinatawag sa Kongreso. Hindi naman din kasi siya vlogger. Gayon pa man, humarap kami and oh yes, I had to face the insinuations and innuendo of certain government officials. Baka nakalimutan ninyo. Of course, mga kasama ko na were so upset about it. Pero, yun yung difference namin. I don't get upset and I don't scare that easy. Di ba? I've faced too many things in my life to be upset about innuendo from government officials for whom I have reserved very little respect. So, bago ka mag-insinuate ng ganyan sa susunod, isipin nyo lang kung ano ang pinagdaanan namin. And yes, hindi lang sa administrasyon na ito. Maliban sa Duterte administration, we have faced challenges from the Aquino administration, the Gloria Arroyo administration, and the present one. So, ewan ko kung bakit natatawa kayo about that. Natatawa kayo about the things you know very little about. Sabi ni Sir Edgar, isa ko sa mga nag-send ng comment sa Carambola at every time na nababasa niya yung comment ko sa Carambola, tuwang-tuwa po ako. Oy.
Hi kay Sir Art dito sa TikTok. Maraming salamat po sa padala ninyo. Sabi ni Clyde, yeah, ako nanonood lagi sa'yo sa Karambola. Kilala pa niya kung sino si Chaleco. O, di ba? Hi kay CTM, maraming salamat. Hi Ma'am Gracia. Sabi ni Ma'am Gracia, pinakahudas na network ABS-CBN. Well, at some point kasi they thought that they could outlast presidents. Thank you. Hi kay Maglalayas na laging wala. Thank you for the rose, Nax. O, ayun. Ang SMNI nakakabilib. They just keep coming back. Ang dami nang ginawa sa kanila. Tinanggalan ng prangkisa, yung oppression. Sorry ha, pero ito talaga ang, hindi ako mag-apologize. Ito talaga ang tingin ko sa ginagawa kay Pastor Kibuloy. It smells too much like oppression. Na grabe yung ano, mga raids, mga ano. At yung hindi nila talaga pinatatahimik ang mga taga-kingdom. Sabi ni Musikerong Panday, Attorney Ahmed, laban tayo sa bangag admin. Bakit si Ahmed? Hindi ba siya lumalaban? Sabi ni Gilbert, baka pwede rin kayong magkaroon ng program sa SMNI. Nasa Bilyonaryo News Channel na po ako. Marami na kasing magagaling or sobrang gagaling dyan sa sa SMNI. But I'll tell you what, tomorrow, Saturday, guest po ako sa Banateros. So sana panoorin nyo kami. Kasama ko si Miss Malu Tikia. Ang galing-galing talaga ni Miss Malu. Ano? Ayun, oo, sabi ni Ma'am Rosa, naalala ko pa, attorney, may picture pa nga ang NBI ng gate ninyo. Totoo, pinablish pa talaga. Pinakita pa talaga kung saan ako nakatira. So, parang sino ba itong mga nagsasabing parang untouchable kami? Parang inilampin ako with Attorney Vic. Parang yun, pinapahiwatig ninyo dahil dati kaming nanilbihan sa under the Marcos administration, exempt kami sa karahasan nila. Sino may sabi? Sabi ni Patato Tini, 2 issues now, Pride Wide Open, have been mildly exposed in Carambola by Mr. Banal, i.e. betrayal by the BBM camp of the Dutertes as the business sector sentiment and the invisible flood control. Hi kay Bing, sabi niya, avid fan mo ko, attorney sa Carambola. Nung nawala ka, di na rin ako nanood doon. Sinubaybayan na lang kita dito sa YouTube, watching from Kuwait. Ang ganda ng pic niyo, ma'am. Sa SMNI, hindi ko alam ang oras ng Banateros. Sandali, alamin natin. Para dun sa mga nanonood, anong oras ba ang programa ng Banateros? Sabi ni Ma'am Maria, lipat na lang si Attorney Topacio sa SMNI o kaya sa Net25. Well, I hope kahit paano makalipat talaga sila kasi worth it naman panoorin yung kanilang programa. Sabi ni Maglalayas, miss ka na kasi namin. Diyos, wala pang barya, aga-aga pa. Sabi ni Ma'am Rachel, nakahabol din, watching here in Madrid while having merienda. Nung nasa Carambola ka pa, nagpapadala ako ng cookies from Mermaid Bakes. Oy, salamat. Oo nga pala, Thank you uli kay Maglalayas. Ma'am Janine says, marami akong na-miss na live. Meron kaming pasyente and now in a wake. Naku, okay, I hope you're well.
6 p.m. daw ang Banateros bukas. Thank you kay ano. Si ano to, no? Inday, ikaw ba yan? Not Inday Sara, ha? 6 p.m. ang Banateros sa SMNI. Sabi ni Sir Ronald, nakakadagdag po ng courage kapag nanonood po sa mga programs na guest kayo ni Prof. Malu, attorney. Oy, magaling si Prof. Malu, no? Hi, kay De Blas. Sabi ni Vinny, I can remember nung Karambola days how we used to emphasize minutiae. Pag-usapan niya si Jimpy. Uy, talaga si Boss Conrad yung nag-ano. Ipinagtatawanan niya yung vocabulary ko tapos ina-apply namin kung kani-kanino. Sabi ni Miss Chuchu, is it possible na Billionaire Channel is using ang kasikatan niyo po as DDS? Daming dilaw kasi yon. Well, ginagamit ko din po sila para ma-penetrate natin yung market nila. Because look, 2028 is an election year. And ang advantage ni VP Inday is that she has a solid base. Now, we have to prepare for any eventuality, di ba? Kailangan mayroon tayong ability to persuade yung mga outliers, yung mga undecideds, ganyan. Para safe na safe at maipanalo natin si VP. So, Bilyonaryo opens up a new audience for me. In the same way, nagagamitin nila talaga yung yung following ko to feed into their own ratings. But that's really how it goes. Kaya nga naman nila ako inask, precisely because we already have a built-in following. There's really nothing wrong that I can see with that, for so long as I also get the ability to penetrate their market. So kung yung market nila ay yung mga dilaw, yung mga pink, remember, marami pong mga pink na tumawid na kay VP Inday. And that's exactly the target audience that we want. Hi kay Chris, sabi niya, watching while working out. Hala, feeling ko na naman ang taba-taba ko. Sabi niya, wala bang trolls dyan na pampagigil? Ay nako, diminishing na nga yung mga trolls dito nakakamiss. Sabi ni Maglalayas, alam mo naman kaming mga angels mo, hindi bolero. Ay, hindi halata. Sabi ni Vinny, ang daming karambola vocabulary ang naaalala namin doon. Minutiae, chaleco, to name a few. Sabi ni Chucho, may nangiintriga. Si Razon po ba ang owner ng Bilyonaryo? The Razon who finances Marcos? Okay, so let's deal with that. Check nyo po sa SEC documents kung lumilitaw yung pangalan niya. There is a corporation and some of those members of that corporation are the ones who are managing Bilyonaryo. The chairman, kung di ako nagkakamali, is Ray Marfil, pero the person who runs things, like the CEO, is Hil Kabakungan, formerly of the Inquirer. So, tingnan niyo po, and I double dare you, sa akin niyo pa talaga tatanungin yan, to make me sound defensive, pumunta kayo dito, para mang-intriga. Wag na po kayong magkunwari na, don't you think Bilyonaryo is using your popularity as DDS? Well, sure. Can you tell me when that became a crime? Ngayon, si Razon po ba owner? The Razon who finances Marcos? So ano yan? Guilt by association ang ginagawa ninyo. So if I have a picture taken with any oligarch, let's choose one at random. Sino ba yung mga oligarchs ngayon? Automatic, maipapahid nila sa akin yung mga ginagawa nila. Diba? The Constitution says, ngek, you can't do that. So, wag po kayong magkunwari na hindi kayo nang iintriga. Kasi, kumbaga, we can spot you a mile away. No intrigament, sabi niya. Dami kasing posts na nadaan, sabi ni Chuchu. I was only asking. All right, let's say hindi ka nang iintriga.
Actually, that was already asked when I first joined Bilyonaryo. And yes, maraming nang iintriga sa ganyan. So, sinasabi na, hala, she's involved. Ano yun? Involved ako automatically with the son just because I draw a salary for doing work? And what about what I actually say? Diba? Did you notice anything about what I actually say? Ano ba? Justified ba yung mga intriga na yon? Or is it just that some people don't want me in places where they cannot go? Alam ko kung saan nanggagaling yung intriga na yan. It's from people who cannot break into trad media, into mainstream media. And I don't know why they think that it's such a goal, but there it is. Pero many people forget that I have always been with mainstream. Uy, ano yun? Only asking attorney, it's not about you. Anong it's not about me? That's exactly your question, di ba? Di ba your question was about me? Don't do that. Don't try to fudge your way out of this. It makes you look bad. Don't do that. It's not about you. Yes, it's about me. Your question was about me. You said Bilyonaryo is using my popularity as a DDS. Yeah, of course it's about me. Sabi ni Bonifacio Andres, masaya ngang panoorin kayo sa Bilyonaryo. Sabi ni Edwards, trying to make you quit. Maybe. But it would take a lot more. Anybody who knows half of what I have already achieved in this lifetime will understand that, number one, I don't take kindly to threats, and two, I don't scare easily. Diba? Also, I'm not a quitter. Ito, sabi ni Kid Wanderer, siguro para matigil ang chismis, Bilyonaryo is owned by Prage Management at mang may-ari niyan ay dating PCOO. So stop intriguing na ang oligarch yung owner ng Bilyonaryo. Okay? Hi kay Magical Thinks. Sabi niya, just want to say I love listening to your thoughts. Someday, somehow, ma-meet din kita in person. From Sarangani Province, I love your place. I love being there. Good evening kay Mommy Sunshine. Hi Ma'am Andresa, thank you. Sabi ni Bruin, good evening, watching from Davao del Sur. Hi kay Iceberg, thank you. Okay, let me see, did I miss any other questions? I'm sorry I missed that. Sabi ni Chrissy, grabe sa pasabog kanina ni Sen Marcoleta. You're going to have to tell us what it is. Nobody's saying that. Sabi ni Gigi Sis, in case ICC is observing Philippine politics, mainstream media lang ba at anti-Claire ang may weight? Paano na social media vloggers? Well, I think social media vloggers or social media people, they do carry weight. Otherwise, why would there be such such a move, so many moves to try to, that tend to, silence vloggers. Thank you kay Icebergs. Ayun, sabi ni Musikerong Panday, samantalang sila Sherda, ginagamit ang program niya sa Bilyonaryo para mag-audition sa bangag admin. Oh. Ganun ba yung tingin niyo? Sabi ni Five Finks,
Yung mga trolls mo, attorney, sa tingin ko na-convert mo sila kaya wala na. Except the ones that have been brutalized with scant attention. Sabi ni Michelle, ang galawan kasi ngayon, tatak ni na Delima yan. Gawain na talaga nila manggulo pag ayaw nila. BBM admin is the producer of everything. What a waste of money. But I have a completely off-topic aside. Okay? Did you notice during the committee hearings, during the hearings on the Committee on Justice, how Congresswoman Luistro would pronounce Laila de Lima's name? It was so irritating to me. It almost made me turn off the computer. She would say, "Yes, Congresswoman de Lima." Repeatedly. Oh my gosh. It was so affected, yung speech niya. Yes, Congresswoman de Lima. Why? Di ko gets. Bakit nagsara? Hindi po nagsara. There's new management. Tinatanong ni Baby Nice, bakit nagsara DWIC? Tapos na po ba contract? No naman po. Sabi ni Patato Tini, sabi daw ni Senator Lacson, lalaki ako, macho ako, period. Totoo ba to? I'm not reading this unless it's true. Sabi ni Christian, been watching you since 2019. I admire your courage watching and principle watching from Japan. Hi kay Jules, sabi niya, looking forward na ma-feature din ako sa The Spokes kapag ang topic na about alternative medicine or paranormal para kasama din si Eric. Oy, kulang pa yung guesting ninyo dito ha. So we're going to have to do our paranormal episode here in Luminous. Ihanda mo na si Eric. Sabi ni Butter Cheese Loaf, may 100 accounts si Maui para i-troll si Attorney Trix at si Joey. Minsan pinapag-away. Oh! Sabi ni Chuchu, does this admin have enough time till elections to convince the senators to convict VP? Grabe pang gigipit. Di ko nga alam eh. I think that this impeachment is a very ambitious project for the admin, especially now. In the 19th Congress, it was easy because they had Speaker Martin Romualdez, di ba? Ngayon, I don't think they have the same kind of access to resources or the same resources. Kasi, anong sabi ni VP Inday? Wala nang pera, oy. Sabi ni Baby Nice, salamat. Dami ko pong natutunan sa The Spokes kanina. Salamat sa healthy discussion. Ay naku, masabog yata yung utak ko. Ang dami pala talagang mga pasok na na charges. Inexplain naman ni chairman ng ERC, si Attorney Juan. But masama pa rin ang loob ko. Ang laki pala ng binabayad natin that is independent of the generation charge. Sabi ni Jeng, affectation ni Luistro. I feel she's trying to channel the late Senator Miriam Defensor Santiago. Kaso sablay. Yes, for you to say dilemma. Mabuka ang lalamunan ni Luistro kaya naiiba ang sound ng words na sa papasama. Sabi ni Archie, Carambola was never the same after Jojo Robles passed away and Attorney Trixie left the program. Noon masaya talaga karambulungan nila sa programa. Lalo na yung pag si Boss Conrad. Naalala, do you remember that time na we were talking about
certain unnamed politician. Tapos we were supposed to go into to commercial. Tapos nagbubulungan na kami. Hindi pala napansin ni Boss Winner na nag-call na ako ng commercial. Narinig lahat ng karambulungan namin. Tapos, pag namin, sabi ko, patingin ako kay Boss Winner, hindi tayo nag-ads. Sabi niya, gumaganon siya. Sabi ko, oh my gosh, somebody took pictures of my reaction. Sabi ni Gigi, sis, I noticed that awkward pronunciation too. Oh my gosh, cringe. O si Ma'am Maria, napansin din pala niya, sabi niya, ang arts magsalita nung Jerville. Ito, sabi ni Jumel, ni-reveal ni Sen Marcoleta sa program niya na may item allotted daw sa Alyansa Senators dun sa accounting ni Adrian Bersamin. Meaning yung mga nasa majority sa Senado nakinabang din sa maleta. Kailangan mapalitan ang leadership sa Senado. Bumoses tayo dahil yan ang pinagtatakpan ni Senator Lacson. Oh my gosh. Wow. Pero napatahimik ako dyan, ha? Chuchu says, I'm not 100% convinced na may away si MR and BBM kasi ang anak and asawa nagalaw pa rin sa Congress. I don't think it's about that eh. Tignan ninyo yung kaso. So pag humarap si Speaker Martin sa Sandigan Bayan, makukonvince na ba kayo? Kasi sa totoo lang, kung kakampi mo, bakit hindi mo siya isa-save from that kind of humiliation? Kenny is watching from, Leonard Acosta says, hi, watching from Canlubang, Laguna. Sabi ni Kid, hinahanap pa natin kung sino yung boses sa likod ng Isuzu Gen Cars jingle. Sabi ni Bong, hi attorney, may kasama kayo dati sa Karambola from San Francisco na Marcos loyalist. Nakalimutan ko lang yung name niya. I'm from San Francisco also. Mayabang din yun. I forgot din the name. Ma'am Fatima Weni Corbito Corpus says, FLR daw like last year, kaya 2 years ng FLR ang sisingilin. Nakakaloka, parang tumanggap sila ng dagdag utang. Sabi ni Lazy Troy, yun yung time na tunog ng phone mo. Panay palala nang naka-live pa kayo sa live. Oo nga eh. Sabi ni Chris, I have a punto but I wouldn't even pronounce De Lima. Like Luis Lodas. Ito kasi si Chris eh. Napaka-social nito mag-English because he has a punto. You know, he has an accent. Di ba no, Chris? Minsan mag-aano yan dito. Minsan iaano natin yan. Iaakit natin yan sa live. Marinig nyo lang. So, sabi ni Atline, following since Karambola, may pa-fashion segment pa si Boss Conrad sa attire nyo. Oo nga eh. Diba, nakakamiss. Well, nadala naman yung attire, pero mas corporate na dun sa bilyonaryo. So, nakakatuwa lang kasi so many people nag-aano din na. Minsan kasi may mga backhanded compliments doon sa comment section. Sinasabi nila na, itong si Attorney Trix, maganda sana magbihis pangit makeup. Ay, holo. Oy, sabi ni Ma'am Fatima, the Trixie's angels waiting for you to come back here in HK. Holo, sige nga, may nagyaya din kasi kay Attorney Ahmed. Hi kay Miss Annabelle. Na-late ako, kaka-join lang. Cute po ng tawa nyo. Yun para talaga eh.
Hi kay Maglalaya says, nice bro Chris. Sabi ni Winston, feeling ko pang Supreme Court outfit mo. Di naman, pero nahihiya kasi ako dun sa ibang mga hosts ng ibang mga programa, parati silang bihis. So, alam nga naman, anong bihis mo, pang radyo pa rin. Sabi ni Julian's World, sabi pa ni Lacson, ipagpapatuloy niya daw ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee kung pipirma ang mga senador. Sabi ni Sen Marcoleta, bait yun kasi pag may pirma na siya, tapos na. Magiging forever partial investigation report. Nakakamiss yung comment ni Boss Conrad, best dressed sa radio. Now best dressed sa TV. Hindi ko sure yung sa TV ha. Ito. Sabi ni Dabawenya, Atenista, sa website ng DBM last April 30, may saro na ang halos lahat ng departments, timing na timing sa impeachment. Uy, hindi lang yun. Yung pagdi-declare ng savings, timing din yun sa impeachment. Normally kasi, di ba, dinideclare nyo yung savings kung sigurado na kayo na yung mga programa para kung saan pumasok yung pondo ay hindi na magagawa during the year. So doon sa sa pagdating sa yung normally ang savings sa year end pa yan dinideclare. So katakataka talaga sa atin na bakit nagdi-declare sila ng savings hindi pa nangangalahati ang taon. It means na may conversion. Iko-convert nila yung pondo na nakalaan sa mga serbisyo or infrastructure or for certain programs, sasabihin nila hindi na matutuloy para ma-convert yan o maipondo ang ibang mga programs. At dito po nangyayari yung kung saan naliligaw yung pondo. Hindi natin syempre ma-prevent yung isip na maglilikot yung isip natin na tamang-tama sa pagpopondo ng impeachment. Sabi ni Attorney Batu, please let people understand that once an impeachable officer is impeached, it does not mean natalo na, removed na, dami pa kasing di nakakagets nun. So totoo lang, Attorney Batu, dito lang nga yun narinig from the start. Remember, we kept saying here that impeachment is what happens in the House, not in the Senate. What happens in the Senate is the trial, sometimes referred to as an impeachment trial. So yes po, we will reiterate. Sabi ni Joey Boy, sa DWIZ sa Carambola ngayon halata na kay BBM sila lalo na si Remulla. Okay. Thank you uli, number 1 na gifter si Maglalayas na laging wala. Thank you very much. Para ma-educate kami, need ba talaga ang report ng Blue Ribbon to file cases? Ano use sa kaso? Actually, hindi. Kasi ang ginawa ni Senadora Amy is finorward na lang niya without getting a resolution. Finorward niya yung mga transcripts ng mga witnesses or resource persons sa Senado for the purpose of possibly so that the ombudsman can initiate any investigations tungo doon. So, what do you mean anong use sa kaso? Cases are to, criminal cases are to prosecute those who commit crimes. Yes, sabi ni Cheesy Tier. I'm excited to see you in Vox. Oo nga masaya.
Sabi ni Gregorio, nag-trending yung nag-present kami ng manifesto of support for the Dutertes. Grabe na bash ako ng grupo ni Maka Forward. Ay, oo, kayo pala po yun. Yung, ano yung name ng grupo ninyo? What did you call yourselves? But I saw that at na umikot talaga po yung inyong manifesto of support. Parang yung ibang mga nagka-caption, sinasabi pa nila, contrary to what Congressman Abante says. Sabi ni A2, grabe naman ni V, hayop, savings agad. Sana if ever maging President si VP, buong AFP, activate niya, wag palabasin ang pamilya V, or else buhay hari na naman sila sa ibang bansa o gamit ang nakaw kung sakasakali. Sabi ni Maglalayas, baka merong gustong magtanong kung anong itsura ni BBM sa ASEAN. Ako magtatanong, may nanood ba anong itsura po ni BBM sa ASEAN? Natuwa ako sa video ni Sen Aimee, sabi ni Sean, tungkol kay Jason sa IOO. Di talaga takot si Aimee i-publicize mga saloobin niya. Oo nga eh. Sabi ni Jumel, issue ni Ping, may 500 million allocation request daw si Senator Marcoleta. Yun ang gusto niyang ipakalat na panira sa kanya. Ito, nagpo-push back si Sen Marcoleta, revealing na meron daw siyang hawak na official copy signed ni Tito Soto na may request na 3.5 billion allocation. Si Soto, ibibigay niya daw kay Ping sa Lunes, bloodbath na talaga. This is one of those discussions that are healthy for us. Sabi ni Winston, to you ang face, hindi bagay ang outfit. Sorry, loyalists. Sabi ni Maglales, wag lang sana kalimutan ng mga Pilipino na merong isang penguin na isa sa issues ng corruption. Oh. Thank you for the gifts. Nagpadala si Maglalayas ng Bravo. That's yeah. Thank you very much. Sabi ni Julian's World, di ako nag-watch ng ASEAN event today, ako mabad trip. I get it, I understand. Sabi ni Ma'am Kai, sipagan natin ang pag-visit at pag-comment sa PDP Laban page, double time doon ang kalaban eh. Ay ganun ba? But don't forget din doon sa page namin, kasi tinatago na siya. Sasa Benses, mas naging interesado ko sa tarapal na pinadikit nila para matakpan ang mga squatters. Ay, hindi nagbabago talaga ang mga strategiya nila, di ba? Sabi ni Patato Tini, 53% opposed VP Sara's impeachment per Pulse Asia. Okta, however, reported 69%, but the survey question was misleading. Do you want VP Sara to face impeachment? Susme. Doon sa isa na survey, ang tanong came after so many questions about the confidential funds, envelope, etc. So merong parang yung series of questions prior to the question on impeachment might have affected the answers. Si Justice Kaugiwa, sabi ni Rene, hiningi ang mga specific projects ng gobyerno kay Solgen na i-present sa susunod na pagdinig. Tanong ko lang, kasama kaya dun
mga proponent. I thought that was Justice Leonen who asked for that. Hi kay Missy. Nasaan si Bart? Andito na kanina eh. Saan si Bart? Excuse me. Hindi, sir. So nasan siya? Si Bubong? Okay, it's okay. We'll call him in later. Wala sa hulog ang sagot ni BBM sa mga tanong ng media, sabi ni Pakat 54. Napakalayo sa punto ng tanong, nakakahiya. Payat si BBM sa summit, hindi siya ang noon na mga pictures niya na medyo mataba. Sabi ni Au, nakakaumay mga balita, makontento pa sa mga ayuda imbis na ipaglaban ang ninakaw sa kaban ng bayan. Mas kontento pa sa ayuda pala. Hi Michael, sabi ni Bertie, walang kabuhay-buhay yung ASEAN Summit. Parang walang big event, ang low energy. Baka may napuyat. Thank you kay Jengar. Oy. Sabi ni Julian Sword, po ba daw na Pambarikat 4 is secretly calling congressmen to vote yes sa impeachment ni VP? Parang baliktad yung narinig ko, pero hindi rin ako sure. Hi, Miss Marie Fairbanks. Nanonood siya from London. Baby Nice said, di ba nilangaw ang summit? Sorry po, di ko pinanood. Hi kay Jen. I thank you po. Welcome. Sabi niya, napapanood ko kayo sa The Spokes. Salamat. Uy, thank you kay Triggerman. Excuse me, medyo antok na. Pasensya na, puyat na naman tayo. Maaga rin pa po kasi kaming aalis bukas. For those who are in... Basta pagdating namin sa airport, sabihin ko kung nasan kami. Para ma-meet naman. Merong mga grupo ng followers dito na nagtatampo kasi whenever I'm in their place, hindi po sila nakapag-meet and greet. Therefore, pag andyan na kami, kita-kita tayo. May rage event kasi eh. Sabi ni I'm Jay Somers, may nabasa akong open letter ng PGMN to BBM. Hindi ko alam kung totoo yon. Kung totoo man yon, PGMN umalis na kay BBM bago pa man ito lumubog ang bangka. Sabi ni Michael, yes, yung lang pinapanood ko sa DWIZ, sinipa pa nila. Kumilos na naman si Penguin. Hindi lang naman yes yo yung yung natanggal. Marami rin mga programa. Sabi ni Jumel, I feel like bumalik si Senator Miriam sa performance ni Sen Marcoleta sa Senado. Di talaga siya papatinag kay Pinky, ang appointed character assassin ng COMELEC. Di talaga magtatagumpay ang mga B. Pasensya na po sa aking kaantukan dahil marami pa po akong mga hinahabol na deadlines, tapos will be out of town by tomorrow, early tomorrow morning. So, yan. Ay, si Sir, po, sir. Ito eh. Hi, sir. Are you awake? Oh, he's wagging his tail. Sana po lipat na lang si Topacio sa Net 25. Basta sana magkaroon siya ng ng programa pa rin sa ibang network.
Sabi ni Julian's World, amazing ang Sultan ng Brunei. Nagpalipad ng eroplano niya going to Cebu. Nice. Sabi ni Sir Art, reserve your energy, rest early. Thank you. Sabi ni user, nag-a-attempt Manila kay VP Inday. Sabi ni user 965918, I watched Sarah admitting nagnakaw siya na nga convict 150 million and according to her billion daw ang nakawan sa whatever. Baka AI ang napanood ninyo. Susme. You know, yung mga ganyang style ninyo, they don't work. Seriously. Tingin nyo may mga may nako-convince kayo sa ganyan. Uy, napanood ko si Sarah, sinasabi ganito. Unang-una, wala kang respeto. That's VP Sarah to you. Second, she's the vice president of this country. Kung meron kayong iaakusa, mayroon din kaakibat na public interest yan. Sana pag mag-aakusa kayo ng ganyan, hindi lang daldal na ganyan. Kung mayroon po kayong video na panood ninyo at lahat, i-forward na kaagad sa Office of the Ombudsman at saka sa impeachment court. Kung walang pumapatol sa inyo, ay siguro by now, maiintindihan ninyo, mahirap magpabudol sa AI. Sabi ni Gab Almighty, di ko alam kung naitanong na, pero ano nang nangyari regarding sa physical, wala pa rin. Wala pa yung comment. So, kung naku, pasensya na kung wala pong ibang katanungan. Ang nire-raise lang natin dito kasi na issue kung bakit nag-live tayo is that mapeligro ang panahon for those who exercise their free speech. Pero ang maganda niyan is tayong mga Pinoy, we find fun or funny. We will find fun or humor anywhere we go. Kahit namimeligro yung ating mga accounts, namimeligro minsan ang ating kalayaan, tuloy pa rin ang ligaya, tuloy pa rin ang protesta, tuloy pa rin ang pagpupuna sa karahasan o opresyon na nagaganap. Sabi ni Baby Nice, panoorin niyo po yung saganang mamamayan, talagang di na po nag-hold back si Senator Marcoleta. Pwede din bang pagdebatihan sa Senate yung covered years as impeachable officer? Oo, pwedeng i-debate kung admissible yon. Anti-Marcos corrupt admin says, valid pa rin ba na gamitan ng fake mark money sa entrapment? Oo, valid po. It's called boodle money. Sabi ni MDSELLE, tanong ko lang, pwede po ba kasuhan ni VP yung vlogger na nagsabing nagpalaglag daw siya? Yes, pwede. Kailan ba yung pang-10 araw na dapat magbigay ng comment si B about his medical status and her hair follicle test? It depends kung kailan nga nila natanggap. Ang counting will be from the day na the day after natanggap. So kunwari natanggap ko today, May 8. So May 9, 10, 11, 12. So May 19 ang 10th day. But it's also possible kung bakit matagal, Solgen kasi magfa-file, baka humingi ng motion for extension of time.
Ma'am Victoria is asking, ang senaryo ba ni Leviste at Recto maka-epekto sa impeachment sa Senate pabor not to convict VP Sara now that Senator Lauren has demanded for investigation dun sa sinabi ni Kong Rian tungkol sa kay Guardiola Recto sa Batangas? How would you think it would affect the impeachment? Hindi siya impeachment related, di ba? Sabi ni Patatatini, it's easy to detect AI-generated videos. Images are refined and smooth and disproportionate. Reasonableness test helps a lot too. Thank you kay Sir Patrick. Oy, nagpadala siya ng chatting popcorn. Oy, thank you kay Maglalayas. Maraming salamat ha. Mhm. Okay, let me see. Ay. Mhm. Let me see. Checking lang po. Meron akong hindi ko makita kung saan ko magagamit yung flares eh. Kung saan i-click yung flares. Hmm. Good evening kay Desperados. Thank you kay Sir Art. Sasa Bent says, sa logic ni Ante, paano maging presidente si VP kung di siya marunong mag-computer? Pinasa kong requirements and ang nakalagay doon ay able to read and write. Di naman nakasulat na dapat marunong mag-computer. Oo nga eh. Sabi ni Dancing Gina, may GMA breaking news, nag-withdraw na po si Attorney Kaufman as lead counsel. Let me see. Check natin ha. Okay, let's see. Counsel was originally engaged, visit and documented both the release of counsel from his representation and his desire to hire replacement counsel. Hindi sinasabi kung sino yung next. Oo nga. Not withdraw, but the term is released as counsel and his desire to hire replacement counsel. The defense team visited Mr. Duterte and documented both Mr. Duterte's release of counsel from his representation and his desire to hire replacement counsel. Counsel has spoken to Blanco, has indeed confirmed that he is ready, willing, and able to assume immediate representation and that his terms of engagement have been agreed. Hindi nakalagay kung sino yung replacement counsel. Sa akin, no need to be sad about it, that this is really a decision for PRD. So, wala naman din nakalagay dito kung bakit. So, we will wait for the announcement of itong si VP. I understand the VP is in The Hague pa rin, so she will probably be making an announcement or an explanation or whatever. She will do the briefing. Parati naman transparent si VP Inday. Thank you kay Miss Shin Blaza. Nax. What are the chances of Filipino representation like Attorney Panelo
It has to be somebody who is accredited to appear before the ICC. May accreditation po kasi yan eh. Although I think Attorney Harry is one of those who are accredited, I don't know about Attorney Panelo. I have no information on that. Sabi ni Ma'am Jocelyn, napanood ko yung interview kay Auntie Claire kanina about sa hindi marunong daw maggamit ng laptop si VP. Uminit talaga yung ulo ko kay Auntie Claire. Kailan ba yan mawawala sa palasyo? Alam nyo, kung tayo parati natin pinaninindigan ang ating karapatan magsalita at magpahayag, meron din po kahit yung mga katulad ni Auntie Claire. We may not like what she says, pero may karapatan siya. Gayon pa man, that means that we are also free to react. Skyru says, ginawang malaking issue ni Auntie Claire na papayag ba daw tayo sa isang leader na hindi marunong gumamit ng laptop. Mariosep, si PRD nga, ayaw niyang gumagamit ng ng cellphone. Diba? He could barely use it. yung bagong yung smartphones, sanay siya dati dun sa marunong siya dun sa analog type. Tapos sasabihin niyo talaga na i-relate nila sa ganyan. Excuse me. Pero wag niyo na kasing masyadong bigyan ng pansin because I think that she deliberately makes these statements para pansinin siya. Para the attention is on what she said and we will have less time to pay attention to other more important matters. Sabi ni Michael, walang epekto sa akin si Auntie Claire kasi di ko naman binibigyan ng pansin yan. She doesn't deserve my precious time. Sabi ni Coco Dior, hindi ko na talaga pinapanood si Claire para hindi ako ma-high blood. Hi kay Lululu. Good evening. Thank you for the heart me. So, isipin nyo, ano ang hindi natin naririnig kay Auntie Claire na dapat binibigyan nila ng pansin? Yung ekonomiya, tumaas ang inflation, bumaba ang GDP. Mataas pa rin ang presyo ng gasolina at krudo, mataas pa rin ang lahat ng bilihin at tumaas ang presyo ng kuryente. Hindi po magtatagal, baka hindi na nila i-announce ang pagtaas ng presyo ng tubig na itinatiming nila parate kapag panahon ng tag-init. Mayroon ba tayong naririnig o tumatatak sa ating isip na sinabi ni Auntie Claire tungkol sa mga programang ginagawa ng gobyernong ito para maiayos ang ating ekonomiya? Oo, pinaalala pa ni Baby Nice, ang peso humihina sa dolyar. And therefore, kinakailangan na ng mas maraming pesos para bumili ng dolyares at ang natin dito, ang mga importers natin ay malaki na ang pagkadehado. Okay. Hi kay Desperados. Thank you kay Patrick TS for the chatting popcorn. Sabi ni DM, naiintindihan ko si VP Sara, paano niya nilalaro si Auntie Claire? Kasi inaatake na nga niya si VP sa tingin nila tanga si VP. Paano pa kaya kung ipakita ni VP na mas magaling siya kay BBM? Well, hindi lang yon. It reveals
that Malacanang is not a disinterested party pagdating dito sa impeachment ni VP. Kasi tingnan ninyo, nangangampanya si Ante Claire. Paano mo gagawing presidente yan? Kaya pinag-uusapan na pala natin ang 2028. Bago ninyo batikusin kandidato namin, maghanap muna kayo ng willing na maging kandidato ninyo, yung willing magpatalo sa kandidato namin. Diba? Makahirit ng ang galing-galing sa computer. Hindi magaling sa computer, hindi marunong si VP Inday. Buti na lang, hindi siya qualification. At buti na lang, the rest of us don't care. Unang-una, sino may sabing hindi siya marunong, gagamit siya ng isang photograph, a snapshot, to make a conclusion na ganon. That's a terrible way to make a conclusion. So, eto yung tanong. Kung itong si Ante Claire ay nag-aambisyon na magkaroon pa rin ng career matapos ang kanyang stint bilang undersecretary, totoo ba na ang hinihingi niya or ang posible niyang hingin na posisyon